Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo. Kanina nagbigay po tayo ng ating content tungkol dito sa hindi kasama sa affidavit ni Ramil Madriagan. Etong sinabi ni Duterte mismo, point blank sa Pangulo, na mukhang pinapasinungalingan ito ni Amy Marcos. Mamaya po gagawa natin yan ng video na parang hindi natin kasi napanood pero parang pinapasinungalingan niya yata. So yun mga ka-Wonder, pag-usapan natin itong isang grupo, itong tinatawag na UPI o yung United People's Initiative. People's Initiative na naman. Iba po ito, tinanong ko po ito sa aming lead convener kung ano tong grupo na to. So sabi niya, tinanong ko, hello sir, have you heard of the group UPI, United People's Initiative? Sabi niya, yes, we should make sure the public is made aware that they are not in any way associated with us. So wala po itong kinalaman sa grupo namin. Hindi maganda yung comment kaya hindi ko nababasahin. Alam natin ito ay sumasabay sa ingay. Naalala niyo yung sinabi ni Madriaga, public unrest. Hindi sila titigil, manggugulo sila. Bago natin ituloy, itong ating pong discussion, hinihiling ko sana mga ka-Wonder na i-subscribe nyo ang ating YouTube channel. May subscribe button po dyan, pindutin nyo yung bell, and then piliin po yung all. Marami po salamat. Alam natin mga ka-Wonder, hindi sila titigil dahil gustong-gusto nilang ipwesto ang isang Duterte. Na, of course, mag-iingay sila para magmukha silang marami mga ka-Wonder. Ito nga ang sinasabi rito na mayroon ditong sinubmit itong UPI, ang sabi rito, yung prayer, wherefore petitioners most respectfully pray for timely and expeditious issuance of a writ of mandamus compelling respondents to disclose the true state of the physical and mental health of the President pursuant to Section 12 of Article 7 of the Constitution. Ito na. Number 2, ordering the President to undergo and publicly disclose the result of hair follicle drug test. Directing respondents, number 3, to issue regular, accurate, and timely medical blueprints or bulletins in the events of any condition that may affect his capacity to govern and grant such other just and equitable reliefs. Pasig City, 10 April. Yan po yung nilalaman. At meron din ditong post. Itong si Harry Roque, may post siya rito, na sabi niya, actually sinagot to ni Madam Claire, Tama yan, wag pa bubuli. Kasi alam naman natin yan, Stress. May mga, alam na yan, given na yan. Ayon dito sa sinasabi ni Madriaga, may mga, may mga linkage yan sa buhatan, Sabi nitong si Harry na nagtatago, pa-comment pa. Mas mabuting mag-release ng medical bulletin kaysa patakbo-takbo ng ilang metro. Kasi pinakita nga ni PBBM, yung takbo-takbo niya, na nag-exercise siya. Ibig sabihin, wala siyang, yung sinasabi nilang colon cancer, yung incapacitated yung Pangulo Mamuno. Kasi gustong-gusto talaga nila. Iupo itong si Sara. Ewan ko ba? Sabi nga nung mga nababasa na mga kaibigan natin, isaling kit-kit lang, ba't pinipilit nyo pa? Sagot ngayon ni Attorney Claire dito kay Harry Roque yung nagtatago. Mas maganda pong tumakbo ng ilang metro kaysa tumakbo sa kamay ng batas. Tusok! Dumadaldal ka pa. Nakita nga namin itsura mo. Stress na stress ka na. Grabe. Kasi bakit? Fugitive from justice na ata itong si Roque. Kung hindi ako nagkakamali, kasama na siya dun. Pa-message pa. Akala niya, yung boses niya, of course, it matters dun sa mga didilis. Yan nga ang sinisigaw nila dahil nakita nila, in-expose ni Madriaga. Siyempre, nagmi-meeting yan kahit naman hindi natin given na yan. It's a no-brainer na pag nagmi-meeting yan ng mga sarili nila. Ito gagawin natin, mga ganyan yan, susunod na yan. So ngayon,
Ito ngayon ang banat nila, itong UPI, na sumiti ang Pangulo nitong sinasabing hair follicle test na walang kamatayang hair follicle test, no? Na binanggit na nga natin yan sa ating pong video na yan ay useless, no? Kasi bakit? Kasi nagpa-drug test na yung Pangulo, sinabmit niya na sa PIDEA, NBI. Alam mo kung pagbibigyan mo yan, bawa, ito na naman, walang katapusan na yan, no? At yung hair follicle test na yan, gagamitin lang nilang naratibo yan. Kasi ganito yan, mga ka-wonder, ang hair follicle. Ang hair follicle, babasahin niya. At kahit yung mga vitamins, kahit yung mga maintenance na tinetake ng Pangulo, pwede niya yan ma-misread, no? Na bilang isang harmful or illegal element. Pwede niya yung basahin bilang ganun eh. Kahit na hindi yan illegal. So ano may confirmatory naman yan. O pag kinonfirm, okay, ito yan. Gamot yan, ganito. Pero kasi mga ka-wonder, itong mga didilis, alam na natin yung mga naratibo nito. Siyempre, sinabi ron, halimbawa, nag-take yung Pangulo ng mga maintenance niya, vitamins ko, ano-ano. Nabasa ron, okay, sasabihin doon na this is somewhat something like illegal substance or parang kaduda-duda, may mga ganon. So, yan ang sasakyan nila. So, ibig sabihin, nagbigay lang ang Pangulo ng hint sa kanila na kahit naman hindi totoo, alam naman natin pagdidilis, no? Hari ng mga fake news. Kaya hindi na yan sinasakyan. Luma na yan. Kaya yung mga sigaw nyo, kayong mga fugitive from justice, na yung boses nyo, ingay na lang, ingay. No? Ngayon, ang tanong, itong hinihingi ng UPI dyan, yung sa prayer nila, na mag-submit daw ng hair follicle at yung estado ng kalusugan. Yung estado ng kalusugan, wala nang doubt dyan. Kita nyo, tumatakbo-takbo yung Pangulo. Nag-jumping jack pa. So, ang tanong ba, ito bang Pangulo natin ay obligado? No? Yeah. So, malayo na yung sagot. Alam nyo na. Kasi matagal na nilang inuungat yan. Hindi naman sila napagbibigyan. Ibig sabihin, hindi yan mandatory. No? Hindi automatic yan o obligado ang Pangulo. No? Hindi siya basta-basta dyan. No? Na kahit na gusto nyo pa yan, hindi yan na nakasaad sa konstitusyon. No? Kahit itong isang organisasyon pa na tinutukoy yung People's Initiative yan, hindi agad may kapangyarihan yan na mag-utos. Sino kayong mag-uutos? Very obvious naman, na ito'y ingay lang to counter. Yan lang yan. To counter yung mga lumalabas na mga ebidensya kay Sara. Ngayon, para hindi makafocus, ka-counter. Ayan. Para ma-divert. Yan lang yan eh. Diba? Ngayon, bang executive power ng Pangulo? Nasa Pangulo kasi yung sinasabing executive power. No? Execute, magpatupad. Yan sa Tagalog. Ayon sa Constitution natin, mga ka-wonder, ang executive power ay nakatalaga sa Pangulong Marcos bilang Pangulo. No? Siya ang may final authority sa pagpapatupad ng batas at pamamahala ng gobyerno na siyang gustong-gusto nga i-share nitong si Sara, no? Na binulgar ni Madriaga na underachiever, mahina ang utak. Yun ang sabi ni Madriaga dun sa kanyang affidavit na parang pinakiusap na lang daw para ipasa, no? To make sure that Sara receives a passing grade. Tapos sabi pa ni Madriaga dun na yan daw si Sara ay violente. Nakita naman natin sinapak niya yung marshal, no? Yung tawag doon, sheriff. No? Pak niya talaga. Pak. Sabi niya pa sa Bisaya, ano ba? Parang dili ko parang ganun. Ibig sabihin, wag niyo akong pigilan, sabi niya. Talagang gigil na gigil. Tapos yung ginawa niya doon, yung kay Sulaykay sa pulis, talagang kala mo siya yung batas, no? At isa pa yung sinasabing rude, no? Yung rude, sabi nga ni Attorney Claire, no? Mukhang yung mga yan napapatunayan. Pagharap niya diyan sa korte, diyan sa Kongreso, paano siya naging rude sa harap nitong mga congresswoman and congressman na para bang sinasabi niya, wala kayong karapatang questionin ako. Vice President pa lang yan, mga ka-wonder. Vice pa lang. How much more kung makapwesto yan? Sabi nga ni Montulfo, kapag nanalo yan si Sara, 3 na raw ang bobo sa Pilipinas. No, sabi niya, una si Erap, pangalawa si Digong, pangatlo itong si Sara.
Ngayon, ano bang papel ng Korte Suprema na tila ginagawa nilang sumbungan ito? No? Na as if parang ang final say at ang pinaka-powerful sa lahat itong Korte Suprema. No? Ang Korte Suprema, hindi alam nito mga to na isa lang yan judicial review. No? Hindi yan pwedeng mag-utos-utos agad. Kaya nga tumataas yung kilay ng mga abogado na ginawang pangingialam ng Korte Suprema diyan sa Kongreso. No? Yung diyan sa Senado. Yung overreaching. No, actually nag-aantay lang, may mga naririnig tayo, no. Nag-aantay lang sila, no, na magkamali ang Korte Suprema. Dahil alam natin na ang Korte Suprema, yung mga justices diyan ay impeachable din sila, no? At pwede rin silang kasuhan bukod sa pa-impeach sila. Ang impeachment kasi process yan, no, na matanggal sa posisyon and then pwedeng kasuhan kapag may makita na positibo na abuse of power, pwede po yan. At ang Korte Suprema, mga ka-wonder, ay mag-i-interpret ng batas, magdedesisyon kung may paglabag sa Constitution. At good thing, maganda ang move ngayon nitong Korte Suprema at ituloy niyo po yan. Ano? Saludo tayo sa inyo dahil hindi niyo pinagbibigyan itong mga kapritsyo ng grupo nila Sara Duterte. No? Kung gustong-gustong umupo, no? Lantad na sa mata ng taong bayan, nagngingit-ngit na. Basahin niyo yung mga comment, magbasa kayo, Sara, kung gaano ka buwisit na buwisit sa inyong taong bayan. Pinipilit nyong maglukluk. Bakit? Ilukluk yung sarili nyo. Bakit? Ha? Yan ang tanong, sabi nga ni Magno. Bakit? You are pushing so hard to put your ass dun sa presidential seat wherein, as evaluated, hindi capable. Hindi pwede, hindi naman pasado. No? Hindi naman pwedeng maging pangulo. Namimilit pa. Ba makikipag-share pa sa pangulo? Tinakot pa nitong si Digong. Hanggang 2025 ka na lang, ha? Kung hindi, palaasong kita. Sabi niya, bakit pinapayagan niyo? Yung mga ganyan, Gamitan niyo, dapat ginagamitan din ng kamay na bakal yung mga pag-gangster, no? Kasi ang batas natin ay bakal. Hindi tao yung bakal na pag-gangster. No? Isa pa, ibig sabihin, mga ka-wonder, hindi lahat ng dinadaan sa Korte Suprema ay automatic na panalo. Kahit itakbo niyo yan. No? Kailangan mo nang mapatunayan niyo kasi the accuser, no, yung ebidensya the evidence always rest upon the hands of those who accuse. No? Alam nga naman yung inaakusahan nyo si PBBM, ito, kayo maghanap. Hanggang ngayon, wala kayong makita, di ba? Itong People's Initiative na to, may limitasyon na to, lalo na People's Initiative. No? Kahit magpatupad ng batas nga, dadaan pa rin, humingi pa rin sa CONCON or CONAS para ito ay may tulong, At yan, mga ka-wonder, yung People's Initiative, hindi unlimited ang kapangyarihan ng grupo. Hindi naman legal group yan. No, boses yan. Pero dapat, tumatakbo pa rin yung panawagan nyo under sa Constitution. Kung mamaya, nag-iingay lang kayo to counter yung mga maiinit na sitwasyon. Nakafocus yung spotlight kay Sara, no? Na binunyag na nga ni Madriaga. Ito pang susunod. Darating pa si Trillanes. So, kayo mga DDS, hindi ko nga nakikita yung mga comment nyo. Ngayon lang kayo nagsisi-comment. Asan na yung ingay ninyo? No? Salamat naman doon sa mga nalilinawan. Nababasa ko. Mga nakausap ko. Oo nga Gumaganon yung ibang DDS na kilala ko. Oo nga, no? Dapat harapin niya talaga yun. Biro mo, nakakarinig na ako ng gano'n, ha? Natutuwa talaga ako. Mga DDS yung kilala kong yun, ha? No, hindi, dapat patunayan niya talaga yun, no? Pag walang, kasi bakit? Ang importante dito yung tao, hindi ikaw. Hindi ikaw. Sino ka ba? Isang tao ka lang No? Tao mismo ang nagde-demand. Meron kang, you owe them some explanation na dapat marinig. No? Yan, mga ka-wonder. So, nag-iingay. Sabay-sabay sila. Nakita mo, yung UPI, umiingay si Roque. Nag-uusap-usap. Marahil yan. Yung mga yan. No? Nag-uusap yan marahil. Disclaimer, mga ka-wonder, ito po yung mga opinion natin ayon sa ating mga nababasa, napapanood at mga komento, mga sinasabi at ayon sa mga patotoo, mga nalalakap natin na kalat naman dyan sa social media, sa Google. No? Ito po yung ating pong karapatan na express yung ating pong mga opinion at nararamdaman at hindi nating hahayaan yung parang binabalahura tayong mga tao. No? Na para ba tayong spectator na nandiyan sila, nagpe-perform tayo, tagapalakpak lang. Kung ano yung mangyari, oo, hindi, wala naman power. Yung boses, they owe us some explanation kung saan napupunta yung pera ng kabangyaman ng bansa.
Dahil marami nagdurusa, nagugutom. Yung iba nga to the worst na mamatay dahil walang pera. Samantalang itong mga walang hiyang ito, nagganid sa kapangyarihan at kwarta, pipilitin yung sarili nila para makakamal sila ng mas malaki at isa pa, para mapagtakpan nila yung kanilang mga kawalangyaan. No? So yan, mga ka-wonder, hindi obligado si BBM na pagbigyan kayo. Alam naman na kasi yan eh. Ayan, lahat ng mga pro-truth, no? Huwag niyo sabing pro-government, pro-admin, pro-truth, babanggain kayo at sasalubungin kayo sa mga fake news nyo at mga pang-iingay nyo lang. Dahil kung may kaso, isampan nyo sa korte. Wala eh. Ingay lang. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at pareaksyonan natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong UPI ay nagde-demand o nagre-request dyan sa Supreme Court na mag-submit daw ang Pangulo ng drug test at yung kalusugan niya, status. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.